exalt your name, O God. Hallelujah. Oh, my Redeemer lives. Bless your name, Lord. Bless your name. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus lives. Amen. Hallelujah. Our Savior lives. Amen. Hallelujah. Because of what Jesus did on the cross, everything became available. Everything became possible.
because of what Jesus did for us. Amen. And as we worship God and as we sing, and as we lift up our hands, as we shout the name of God, let His name be exalted in this place. No other name will be lifted at this place aside from the name of our Lord and Savior. We're going to shout His name today. Amen. Hallelujah. Jesus, let your name be exalted today. Hallelujah. Oh, we praise your name. We honor you, God. Hallelujah. Praise you. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break. Declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. We sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear. Over fear and all anxiety. To every soul have captive by depression, I speak Jesus. Come on, church, let's declare this one. Hallelujah. We sing this. Your name is power. Your name is healing. For your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like I just want to speak the name of Jesus. Oh, over fear. Over fear and all anxiety. To every soul have captive by depression, I speak Jesus. Oh, your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is healing. Oh, your name is life. Your name is love. Break every stronghold. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family. I speak the holy name. Sing Jesus. Oh, let's declare this. Hallelujah.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name, your name is power, your name is healing, your name is God. Oh, break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name, your name, your name, your name is healing, your name is healing, your name is love. Oh, break every stronghold, break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Hallelujah. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the street. Hallelujah. Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family. For my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Oh, Jesus for my family, Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus, shout Jesus from the mountain, Jesus in the Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Jesus, 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 hallelujah. Hallelujah. Sige po, mananatili tayong nakaupo, ay nakatayo. Hallelujah. Thank you, Jesus.
Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinapasalamatan ka namin sa oras na to. Thank you, Lord. The kingdom of heaven, Lord, is in this place. Lord, we thank you, Lord. Holy Spirit, guide us and lead us, Panginoon, sa oras na to. Patuloy, Panginoon, ipinagkakatiwala po namin sa iyo, Lord, ang gabing ito, maging, O Diyos, sa lahat po ng aming mga manonood sa gabing ito. Patuloy po namin, Lord, ino-offer, Lord, ang lahat sa inyo. Lord, mula ang aming mga kaisipan, Panginoon, patuloy, Lord, ihanda mo ang bawat isa sa amin sa iyong mga salita na maihahayag, Panginoon. Naniniwala po kami, Panginoon, na ito, O Diyos, ay magiging sandata po namin, Panginoon, Lord, sa aming mga pang-araw-araw namin mga buhay, sa lahat ng balakin, sa lahat ng mga ginagawa ng kaaway, Lord, sa oras na to, Ama. Salamat po, Panginoon, at sineselyuhan po namin, Panginoon, through the blood of Jesus, O God, ang lahat po ng aming salitang maihahayag sa gabing ito, Lord. Maraming salamat. Patuloy ka, Lord. Binibless po namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Lord, we give you all the glory, all the honor and praises in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Paano ba binasa? Thank you, Lord. Sige po, tayo po ay tuloy-tuloy na sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So yung pong ating tema, no, yung title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito, no, ang ating pong title, no, The Life-Saving Medicine, the Power of the Gospel. Ayan. Sino na po dito yung may kakilala o nakaranas na po, no, na sinabi ng doktor na na-diagnose ka, no, na ito yung sakit mo, no? Or kaya meron po tayong kakilala, no, na naka-encounter po ng karamdaman, malubhang karamdaman. Amen. At usually, no po, for example po, no, pumunta po tayo sa doktor, no? Ang dahilan bakit tayo pupunta sa doktor kasi merong hindi maganda, 'di ba, na sa katawan natin. At hindi, lalo na po sa atin po, no, hindi tayo basta-basta umiinom ng mga gamot. Tama po ba? At lalo na po, lalo na ngayon, no, sa mga drugstore, hindi ka pwedeng makabili ng gamot kung walang rinireseta ang doktor. Nandyan po ba tayo? And usually po, pag ganyan po, for example, no, pumunta ka sa doktor at na-diagnose ka, tinanong ka ng doktor kung ano yung nararamdaman mo, bakit ka pumunta dito, kumbaga ano yung sakit mo. Tama po ba? At usually, kapag po nasabi na natin kung ano yung karamdaman na meron tayo, bibigyan po tayo ng doktor, no po, no, idadiagnose po ng doktor yung sakit natin, angkop po doon sa gamot na ibibigay sa atin. Nandyan po ba tayo? Although, no, itong gamot na to, expensive, no po, na alam ko po na ito ay makakatulong sa atin kasi gusto nating gumaling. Nandyan po ba? Nandyan po ba tayo? Expensive, no, mahal ang gamot. Pero kahit mahal yan, ginagawan po natin ng paraan. Lalo na po kung ang usapan ay kondisyon ng ating health. Nandyan po ba tayo? At di po ba na madalas yung pasyente, no po, ay hindi niya po ikinakahiya kung ano man yung na-diagnose sa kanya. Nandyan po ba tayo? Kasi gusto nga niyang gumaling. At kung ano man yung sasabihin ng doktor sa kanya, usually ang response ng may karamdaman o may sakit ay magre-respond siya ng tama. Dahil nga po, para ma-heal kung ano man yung sakit na meron siya. Tama po ba? And kahit nga po, di ba, kahit na tawag doon na hanggang manutang ka. Di ba? Dahil ayaw mo na lumala yung karamdaman mo, kaya as much as possible, no, ito ay magawa natin ng paraan, kaya tayo pumupunta sa doktor. Nandyan po ba tayo? Same with the gospel. Amen. The gospel is the only cure for the terminal disease of sin. Ano po ba yung gospel? The good news. Ano yung the good news?
O, di ako pumakiba. No, the good news ay ang salita ng Diyos. Amen po ba? So kung meron po tayo na pamamaraan na ginagawa kapag meron tayong nararamdaman, amen, lumalapit po tayo, gumagawa tayo ng paraan na kung paano tayo ma-heal physically kung ano yung nararamdaman natin. Amen po ba? So now, ganun din po ang gusto ng Panginoon sa bawat isa sa atin when it comes, amen, kapag po yung ating spiritual na kalalagayan ay nagkakasakit. Nandyan po ba tayo? At alam natin na ang sekreto doon sa daing ng iyong spiritual ay ang salita ng Diyos. Amen. Para nga kung ano man yung mga disease o ano yung mga kasalanan na ginawa natin, na ito yung ninanais na Panginoon na tayo po ay lumapit at mag-repent at mag-confess sa Kanya. Alin po? Through the Word of God. Amen. At ang susi nito kapag po na talagang gumawa tayo ng pamamaraan o lumapit tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng salita ng Diyos, nakakure po kung ano man yung mga terminal disease ng ating mga kasalanan kapag po tayo ay lumalapit sa Panginoon. At sa dulo na to, amen, we offer, ang offer nito sa atin ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Nandyan po ba tayo? In Romans chapter 1:16-17, ang sabi po dito, "For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also the Greek. For in the righteousness of God is revealed from faith to faith, as is written, they shall live by faith." Amen po ba? Nandiyan po ba tayo? Diba? Yun yung ginagawa natin. Kapag meron tayong nararamdaman, kunwari masakit ang ulo natin, ano yung unang-unang pumapasok sa isipan natin? Paracetamol. Nandiyan ba tayo? Kapag po tayo ay nakakagawa po ng ano yung unang naiisip natin? Nandiyan po ba tayo? Gumagawa tayo ng pamamaraan para maibsan yung sakit ng ulo natin, kaya umiinom tayo ng paracetamol. Nandyan po ba tayo? Kapag po talagang tayo po ay nakakaranas po ng paglalayo ng pandalamig sa Panginoon, ano yung unang-unang pumapasok sa isipan natin? Kung yung paracetamol ay naiisip natin, when it comes in spiritual, ano ang naiisip po natin? Nandyan po ba tayo? Ang sabi po dito sa Tagalog, hindi ko ikinakahiya. Amen? Ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos. Tingnan nyo naman po, wag daw po natin ikahiya ang alin po? Ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Sapagkat, ang sabi dito, ito ang kapangyarihan ng Diyos. There is power in the Word of God. There is power in the name of Jesus. Nandyan po ba tayo? Every time that we read the Word of God, there is power. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Hallelujah. And sabi niya dito, may kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Sino po yung tinutukoy dito? Nananampalataya. Sino po yan? Tayo po yun. Kaya nga sinasabi nila every time yung mga nagpe-preach dito, you are powerful. Di ba? Matagal ka nang, di ba, may power. Di mo lang alam. Amen? Kaya nga po sinasabi, kanino po ina-address to sa lahat ng mga nananampalataya. Ngayon, sino po yung mga nananampalataya ngayon? Kaya nga po tayo, if we have the power through the Word of God, ibig po sabihin, amen po ba? So yung pananampalataya natin at yung kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Amen. Napaglalabanan po natin kung ano man yung mga gawa ng kaaway. Yung pag-aatake ng kaaway sa mga buhay natin because we know, sinasabi natin that the power of God is within us. Tayo, ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin. Kasi ibinigay ito sa lahat ng mga sumasampalataya. Sino ngayon yung sumasampalataya? Yung may relasyon sa Panginoon. Sino yung may relasyon sa Panginoon? Sabihin natin, ako yon. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, sa kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din ang mga Griego.
17, inihahayag nito ang pagpapawalang sala ng Diyos sa mga tao. Sa mga tao ay nagsisimula sa pananampalataya at nagiging ganap sa pamamagitan ng pananampalataya ang lahat ng bagay po. Amen po ba? Ay nagaganap po, alin po, sa pamamagitan ng alin ng ating pananampalataya. Nandyan po ba tayo? Ayon sa nasusulat, ang pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Amen. We need to live by faith, ang sabi dito, at sa pamamagitan ng pananampalataya, ang pangako ng Diyos sa atin, we have a new life in Christ. When we accept the Lord as Lord and Savior ng ating yan ang ipinangako ng Diyos sa atin. Amen po ba? Na tayo ay mabubuhay. Amen. Sa pamamagitan ng pananampalataya na ibinigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Nandyan po ba tayo? Now, how did you know about the gospel and how you live? Sabi dito, it is a medicine for your soul, ang sabi dito, no? Paano mo daw malalaman, no, ang patungkol, no, sa mabuting balita at paano daw natin itong, no, na nabubuhay, paano to nabubuhay sa atin? At ito daw po ay nakakatulong, no, sa pagpapaguno po ng ating kaluluwa, ng ating mga sarili. Nandyan po ba tayo? The gospel is the good news, is the power of God for salvation. Amen po ba? Kaya nga po kung titingnan, hindi natin pwedeng sabihin na, gawin na, di ba, yung basta-basta yamit ang kaligtasan binigyan ng Lord kaya katam. Di ba, parang ano lang, parang dumaan lang sa atin, after nun, wala na. Amen. Ang kaligtasan ng Diyos sa atin, there is power in our salvation because yung ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. Nandyan po ba tayo? Kung titingnan po natin from the book of Genesis, napahiwalay ang tao sa Diyos because of sin. Gumawa ng pamamaraan ang Diyos Ama upang magkaroon ng reconciliation ang tao sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesus. Amen? Na magitan ng ating Panginoon sa Ama through us. Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, kung i-meditate po natin, amen, yung kaligtasan na ginawa ng Panginoon sa atin, amen po ba, makarine ng, marine na kang gawa pang maliking harapan ng Lord. Kasi buhay na yung ibinigay niya para sa atin. Nandyan po ba? But still, amen, because, Pastora, nandito pa rin po tayo. Lahat po tayo nagkakamali pa. Amen, but, yung mensahe po natin, mensahe ng kaharian sa atin, we need to change the way we think. Ang pagbabago ng isipan ay mensahe ng kaharian. Kung hanggang ngayon, ang mentalidad natin ay hindi nababago ang kaisipan, hindi po talaga tayong totoong na born again. Kasi ang totoong na born again, may pagbabago, may transformation po. Kasi si Kristo na ang nakikita po sa atin. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Because Christ is living in us. Nasa sa atin na, si Kristo. Amen? So, kung si Kristo ay nasa sa atin na, so yun po dapat ang nakikita sa atin. Nandyan po ba tayo? Because ang salita ng Diyos is so powerful. Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay nagbabago ng buhay? Naniniwala po ba kayo na ang salita ng Diyos ay nagpapagaling ng may karamdaman? Naniniwala po ba tayo na ang salita ng Diyos, amen, ay nagpo-provide sa lahat ng ating pangangailangan? So, ibig sabihin, no issue about that. Kung yung pag sumakit yung ulo mo, yung isip mo, paracetamol, may ibsan yung sakit ng ulo mo. Kapag ikaw ay nagkasala, ano yung pumapasok sa isipan natin? Amen? Nandiyan, kasi alam natin ang paracetamol, pag ininom mo, maaalis yung sakit ng ulo, masakmila ko yung sakit yung buntok mo. Nandiyan po ba tayo? Ang sabi po ni Martin Luther, sino po nakakakilala si Martin Luther? Si Martin Luther po, bago po siya naging Kristiyano, no po, ay isa po siyang monk, ang sabi ng survey, no po. And then, ang sabi po ni Martin Luther says, that, sa kanya po to, nung na-experience, that moment na siya po, ay naintindihan niya about the gospel, about the word of God,
about the good news. Ang sabi po ni Martin Luther, he was born again. Siya po talaga ay na-born again. Amen? And it was like the gates of heaven. Ang sabi ni Martin Luther, naramdaman niya na ang langit ay bukas sa kanya. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? And it was like the gates of heaven were opened unto him. It means the kingdom of heaven is manifest through his life. Amen po ba? Kung si Martin Luther, ganito yung dinideklara niya nung nakakilala siya sa Panginoon, nung nagkaroon siya ng relasyon sa Panginoon. At ang sabi niya, talagang natutuo akong na-born again, ang sabi ni Martin Luther. Kaya nga nung siya ay na-born again, naramdaman niya daw na talaga ang langit ay bukas para sa kanya. The heaven is open unto him. Papalakpahin nga po. Po? Nandyan po ba tayo? At ito yung mensahe ng kaharian. We need the kingdom of heaven, kailangan mag-manifest. Mag-manifest siya through our life. Amen? Kung ito talagang nag-manifest po sa buhay po ni Martin Luther, diba? Lahat ng mga na-born again po sa Panginoon, kailangan ganito din po, no? Bukas ang langit. Amen? Nandyan po ba? Ibig sabihin po, no? The kingdom of heaven is manifest through us. Nandyan po ba tayo? The gospel teach us through faith and through transformation. Through faith in Christ, we might become right with God and experience salvation by any works we do, by experience salvation hindi sa mga mabubuting gawa natin, ang sabi, but faith alone. Amen po ba? Kaya tayo, di ba, na nagkaroon, na-experience ang kaligtasan, hindi dahil mabait ka, hindi dahil nagbibigay ka, hindi dahil mabuti kang tao. Kaya ka, sabi dito, naka-receive ng salvation because the faith, yung pananampalataya na tinanggap natin sa Panginoon. Amen. Amen. Kaya nga sinasabi ng ating teksto, so wag natin ikahiya ang mabuting balita. Wag mong ikahiya si Kristo. Nandyan po ba tayo? Amen. Wag natin ikahiya. Because the Word of God itself ay si Jesus. Amen po ba? And Jesus, amen, is so powerful. Amen po ba? Ang ating Panginoong Jesus ay makapangyarihan. Amen. So ang sabi dito, the gospel teaches us through faith and through transformation. Amen po ba? Kaya nga po kapag ikaw ay na kay Kristo na, ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, bago ka nang nilalang. Kailangan nyo po yung pinanghahawakan natin. Kailangan, although hindi lang basta life verse natin siya, bilang Kristiyano, amen? Kung hindi, no, pag sinabing life verse yan po, ay talagang, no, parang sinasabi po natin na ito yung dapat na makita sa akin. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakay Kristo, ay isa ng bagong nilalang. Sabi nga nung isang pastor, kapag walang transformation at sinasabi mong born again ka, sinungaling ka. Kasi ang totoong na born again ay may pagbabagong buhay na buhay nang galing kay Kristo. Nandyan po ba tayo? Kaya nga sabi ng salita na, we live by faith, not by sight. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Pahalagahan po natin yung kaligtasan. Amen? Na ibinigay ng Panginoon sa atin. And through that, no po, pinoprotektahan natin yung kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Because, paano natin po protektahan? No po, ang kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin. Hindi iwasan ang kasalanan. We need to transform here. Pag nabago ang kaisipan, mababago ang puso, mababago ang pagdideklara. Nandyan po ba tayo? Sabi po dito, no? Transformation through faith in Christ. We might become right with God. Kaya po tayo, no po, ay nagiging, alam mo yon, andoon yung kapatawaran ng Panginoon because meron laging namamagitan sa atin. Laging sinasabi ni Christ, binayaran ko na ang lahat ng kasalanan mo. Di ba? Kunwari may utang ka, tapos sasabihin sa'yo, bayad na ang utang mo.
magulo kayo, ne? Di po ba? So parang ganun yung sinasabi ni Lord. Nanula man det ang kasalanan gawa mo, bayaran ko na yung pamamagitan na nitang pangapako ko yung krus. Pero ang sad to say, amen, lumilihis pa rin tayo doon sa panawagan ng Diyos sa atin. Kailan tayo magre-response ng tama sa salita ng Panginoon? Puta pong datang ni, puta pong may taulita na, puta pong dinatang ni Lord, alano, kumbaga, alano reta nga, mo may lakwang ka, kanitata mo bang realize? At so, tamo ba ba rin? Nandyan po ba tayo? Sabi dito, as a church, we are working our way through Paul's, no, yung pong sinasabi niyo po ni Paul, nung nasa Rome po siya. Paul's letter to the church at Rome, no po? We learn the gospel transform lives. Amen. Ang lahat pong mga nakakakilala sa Panginoon, natatransform po ba talaga ang buhay? May pagbabagong buhay po ba? Totoo po. Amen. Sabi dito, no, we learn that the gospel, sabi po ni Paul, natutuhan namin, ang sabi dito, na ang gospel, the good news, ay talagang nagbabago, nakakapagbago ng buhay. Be known and ought to be shared. Amen. Kaya nga po, di ba, sinasabi natin, we are the living Bible. Amen po ba? Kahit na alam mo lahat ang salita ng Diyos, pag hindi nakikita ang salita ng Diyos o hindi nakikita si Kristo sa mga buhay natin, useless. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? It can be ought, sabi dito, to be shared. It is good news to everyone. Ito po, actually sabi ko nga, inoffer ang kaligtasan sa lahat. Believers and unbelievers. But hindi po lahat nag-response. Yun lamang naniwala at nanampalataya at tinanggap ang Panginoong Yesus, ang siyang sinasabi dito, no po, na nagkaroon ng totoong kaligtasan. Sino po yung mga yon? Sabihin natin, ako po yon. The gospel is the good news from God about what God has done in Jesus Christ to reconcile us to Himself. Di po ba napahiwalay nga ang tao dahil gumawa po doon sa pagkakasala? Tama po ba? Gumawa ng pamamaraan ang Diyos. Amen. Sa pamamagitan ni Yesu. Kaya nagkaroon po ng reconciliation. Kaya ka nakaupo ngayon dyan kasi merong namagitan sa Diyos para sa atin. To be reconciled. Amen. Nandyan po ba tayo? Sino po yon? Ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po walang dahilan, no? Para po ipagwalang bahala kung ano man yung nababasa natin, kung ano man yung mga instruction ni Lord, kung ano man yung kinocommand ni Lord sa atin. Walang dahilan para ipagwalang bahala dahil dugo at buhay ang ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? Nandiyan, kapag nananalan, kapag nagbabasa ka ng salita ng Diyos, amen? Ano po, gaano po, ano ba kalakas ang impact ng salita ng Diyos sa atin? Sabi nga ni Pastor Jing, di ba? Sa kanyang message, makikita mo ang totoong Kristiyano kapag may pinagdadaanan. Kapag may mga conflicts. Nandyan po ba tayo? Bagamat si Hagar, no po, ang inansin siya ni Lord temporarily, pero ang ganda ng response niya, sumunod siya. Kailan po tayo susunod sa Panginoon? Kailan natin sasabihin sa Panginoon, yes, Lord! Nandyan po ba tayo? Hindi po ako nagpapaliwanag lang. Amen. Kasi po, alam niyo yon, kung talagang babasahin natin, kasi po, every time na nagbabasa ka ng salita ng Diyos, amen, there is power. Nagtutuwid po ang salita ng Diyos. There is hope. There is freedom. There is joy, amen, in the Word of God. There is healing. Hallelujah. There is sanctification. Amen. Parang ako na nakaka-feel. Nandyan po ba tayo? Now, ang sabi dito, the kit of medicine for transform lives through the gospel. Ano po yung mga aid kit? Kit medicine para po matransform ang mga buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Are you ready, church?
Sa Mark chapter 1:15. Ayan. Ang sabi dito, and saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Ang sabi po dito, na-fulfilled na ang lahat. Bakit po? Dahil doon sa ginawa ng Panginoon sa bawat isa sa atin. At ang kaharian na yan, yung na-fulfilled na ang lahat, amen? Naiayos ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoon yung buhay natin. Ngayon, ang sabi dito, ang kapangyarihan ng Diyos, amen, the kingdom, ang paghahari ng Diyos ngayon ay sumasa atin na. Amen. At anong sikreto dito? Ano yung susi sa medicine kit? Kailangan natin mag-repent and believe sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ang ganda po ng ano ni Lord, no po? Amen. Bakit sinasabi lagi sinasabi, Lord, kailangan kang mag-repent kasi ayaw ni Lord na datnan ka niya sa muling pagbabalik niya. No po, na hindi ka makakasama. Amen. Kaya nga lagi sinasabi ito, no, repent for the kingdom of heaven is at hand. Kailangan may pagbabagong isipan araw-araw. Kung hindi po natin kayang baguhin, huwag kang tatayo sa iyong kinauupuan hanggat, amen, hindi nababago ang kaisipan natin. Nandyan po ba tayo? Sino po dito yung naniniwala na na-fulfilled na yung plano ng Diyos sa Kanya? At naghahari na po ba si Kristo sa atin? Kaya nga sabi, ang kaharian ng Diyos, sa kaharian ng Diyos, normal lang himala, normal lang nagpapatawad, normal lang nagmamahal. Nandyan po ba? Nandyan po ba? Nandyan po ba tayo? Amen, normal lang lahat. Kasi alam mo na kung sino ka sa harapan ng Panginoon. Ito pang matindi, bayad na ang kasalanan mo. Parang sinabi, bayad din. Nandyan po ba tayo? Amen, sinasabi ni Lord, bayad na ang kasalanan mo. Tapos paulit-ulit mo pong gagawa, every now and then, babayaran ng Lord. Makalunos na naman yung gino. At so, tama po ba yan? Although, Lord, full of grace. Opo, tutuya ito. Tutuya yung gino, mabiyayaya. Pero, amen, taniman po, naringaos ka, uling mabiyayaya, every now and then, alina po ang tindihan, Lord, patsemi ka magkasalatam. Yako na po sa, na po ang tindihan yung gino ito. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, di ba, sabi ng salita ng Diyos, pag yes, yes, pag no, no. Istong mali, mali, istong usto. Makanya niya po yung gino. Eya po pwede kang Lord, pero eya po pwede kang Lord ito. So sinabi ng Lord, mali yan. Pat sinabi ng Lord, usto yan. At suta po ba kayan? Number 2, in Mark chapter 1, 23 to 26. Basahin ko po siya. Hindi ko siya nakikita doon. Sabi dito, biglang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking hinaalian ng masamang espiritu at sumigaw. Ano ang pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazaret. Ito po yung account, no po, na meron pong hinaalian, no po, ng masamang espiritu dito, no po. Sabi dito, naparito ka ba upang puksain kami? No po. Ang sabi po ng bad spirit, no? Sabi dito, naparito ka ba upang puksain kami? Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. No po. Alang pa sabi-sabi na, man may ngipay, Lord. Man may gigil eh. Diba? Hindi man nanggigil si Lord eh. Nag-confess lang siya. Andiyan po ba tayo? Diba sabi nung masamang, naparito ka ba para suwail kami? Sabi ng masamang espiritu, no ba? And sabi ni Jesus, ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, tumahimik ka. Pag po merong ganyan sa sitwasyon, ano pong gagawin natin? Kaya nga po sabi ng salita ng Diyos, kapag
meron kang meron kang mga, ang tawag doon, may sitwasyon, di ba? Hindi yung tao na yun ang kaaway mo. Amen. Yung laban natin dito, hindi physical, sabi ng salita ng Diyos. It is spirit. Actually, yung kinakausap dito ni Jesus, yung pong inaalian ng masamang spirito. Ito yung kauna-unang na-encounter ni Jesus about exorcism. No po? Alam na alam ng masamang spirito, bakit nandun si Jesus? Kaya nga tingnan mo, sabi niya dito, bakit ka narito? Implano mo ba para palayasan mo ko? Yeah. Sabi dito, ang sabi ni Jesus, tumahimik ka at lumabas. Ang masamang espiritong ang lumabas sa kanya. Pinapasigay niya ng masamang espiritu ang tao at sumigaw na lumabas. Amen po ba? So, eto yung mga kit, amen, para po matransform yung buhay natin sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Marami po tayong verse, marami tayong alam sa salita ng Diyos. Amen. Bawat isa sa atin, meron na po tayong mga kani-kaniyang mga Bible study. Ang tanong po ngayon, paano daw po natatransform through us, yung binabasa po natin through the Word of God? Nandyan po ba tayo? We know the Word. Ang tanong ngayon, nagkakaroon po ba ng kapangyarihan ng salita? Kaya nga po, di ba, kung mapapansin nyo, hindi ka lang basta kailangan nagturo sa Bible study. Kailangan may nangyayari doon sa mga tinuturuan mo. Nandyan po ba tayo? Kailangan kung ano yung sinasabi mo sa mga tinuturuan mo, so kailangan po nagre-reflect at nakikita yan. Kasi doon lalabas yung kapangyarihan ng Diyos. Because you experience the power of God, amen, outside your ministry, outside anuman yung mga ginagawa natin sa church. Saan mo makikita yan? When you are in prayer. When you are meditating in the presence of God. Ang tanong ngayon, kapag ikaw ay nasa magdili-dili na ka, amen. Kaya nga po si Jesus, di ba? Eman sinigo. Eman menggigil. Sinabi lang niya, tumahimik ka. May nahimik. Ang sabi ng salbinasa natin, linuwalya. Amen. O sabihin mo sa uli sa katabi mo, you are powerful. Sa Mark chapter 1, 30 to 31. Ito naman po, yung mother-in-law ni Peter. First healing miracle po na na-encounter ni Jesus. Mark chapter 1, 30 to 31. Okay. Ang sabi dito, nararatay noon ang biyenan ni Simon, Pedro, dahil sa matinding lagnat. At ito'y agad nilang sinabi kay Jesus, isipan niya, anong lagnat? Wow, thank you, Lord. Di ba? Bayo pala kailangan minom paracetamol, kailangan pala sabihan tayo niya ang Lord. Kasi tinawan, lagnat lang to Pero sinabi nila kay Jesus. Andyan po ba? Ang ganda po ng salita ng Panginoon, no? Meron po tayong natututuhan. Ang sabi dito, pati ako mag-enjoy niya. Sabi dito, nararatay noon ang biyenan ni Simon Pedro dahil sa matinding lagnat at ito'y agad nilang sinabi kay Jesus. Nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon. Again, anong ginawa? Hinawakan ng kamay. Ang sabi dito, nilapitan ni Jesus ang babae, hinawakan sa kamay at ibinangon.
Noon di, hallelujah! Doon di, inibsan ito ng lagnat ang naglingkod sa kanila. Ay, hallelujah! Sino kaya yun? Sasabihin na, Pastora, malagnat niya po yung Bible study. Tapos munta ka niya. Tapos pig-pray niya. After may pig-pray, tenimpla na ang juice. Hallelujah! Amen? Pwede ba natin gawin ito? Amen? New revelation no? So walang dahilan. Amen? Nandyan po ba tayo? Ang matindi dito, tingnan nyo mga gesture ginagawa ni Jesus. Hinawakan ng kamay, ibinangon. Nandyan po ba tayo? Ibinangon, at ang sabi dito, nung pagkahawak ni Jesus dun sa babae, actually, siguro mag-intercede ni Lord ka rin eh. Amen? At ang sabi dito, dun sa huli, naibsan ang kanyang nagnat. Eto pa. At siya'y naglingkod sa kanila. Nandyan po ba tayo? Kaya po titingnan niyo po yung salita ng Diyos. Amen? Sa mga simple, hanggang doon sa mga matitindi. Amen? Yung ginagawa ng Panginoon. Amen po ba? So, alang dahilan para, di ba, na tawag doon na mag-alala ka. Kaya nga sabi ng salita ng Diyos, di ba, huwag mong alalahanin ang araw ng bukas. Hayaan mo ang bukas ang mag-alala sa'yo. Di ba? Nyamanan eh. Hayaan mo. Because ang salita ng Diyos, ang sabi niya, He know our past, our present, and even our future. Amen. Ang Panginoon, hawak niya yung buhay natin. Kung yung buhay natin, ibinigay niya para sa atin, how much more pa yung pangangailangan natin. Amen po ba? After sunset, people brought to Jesus all the sick and who had evil spirit. Jesus healed them. Amen po ba? Now, kanina, ang sabi dito, the kit of medicine for transform lives through the gospel. Sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng mabuting balita, sa pamamagitan ng ating pagdideklara, there is healing and miracle. Now, 3 medical kits that Jesus cured them. In Mark chapter 7, the whole context of Mark chapter 7. Doon sa Mark chapter 7, amen po ba? Ito yung mga kits, no po, no? Na-cure ni Jesus. Amen. Sa mga kanilang mga karamdaman. Number 1, ang sabi dito, touch and confession. Verse 14 to 23 ng Mark chapter 7. Ang sabi dito, 14, basahin natin 14 hanggang 23. Okay. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakakapagparumi. Amen. Sa kanya, nakakapagparumi, sa kanya, sa mata ng Diyos. Kundi ang mga nagmumula sa kanya. Ang may pandinig ay makinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga na kanyang sinabi. Ang sabi dito, kayo man ba'y wala ring pangunawa? Nagsalita po ang ating Panginoon ng talinghaga doon po sa 14. At noong pong pag-uwi nila, nagtanong din ang mga alagad sa kanya dahil hindi niya maunawaan kung ano yung talinghaga o yung confession o yung diniklara niya sa mga tao. Nandyan po ba tayo? Kaya sumagot ang ating Panginoon sa mga disciples. Anong sabi niya? Kayo ba'y wala rin pangunawa? Tuturo na ang Bible study. Atin na kayong position, King Charles. Ano ba kayong tindihan? Parang ganito yung sinasabi ni Lord. Akakuha tayo po. Sabi dito,
kayo may ba'y wala ring pangunawa, tugon ni Jesus. Hindi ba ninyo alam na hindi nakakapagparumi sa tao ang kinakain niya? Sapagkat hindi naman pumapasok iyon sa kanyang puso, kundi sa tiyan. Bali yun niya kanya patya. Sabi dito, at pagkatapos ay dinudumi. Sa pagsasabi nito'y para nang ipinahayag ni Jesus na maaaring kanin ang lahat ng pagkain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanyang mata, sa mata ng Diyos. Ibig sabihin, yung pong binibigkas natin. Yung dinideklara natin, yun ang nagpaparumi sa puso natin, sa puso ng tao. Nandyan po ba tayo? Ang sabi dito, nagpatuloy siya ng pagsasalita, ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay. 22. Mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan. Tulad ng pangdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Nandyan po ba tayo? Ito po yung isa sa mga medical kits, no po, na nais pagalingin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Merong sinasabi dito sa Mark chapter 7, literal po, no, nakaramdaman po, amen, na pinagaling ng Panginoon. Yun nga po, yung masamang espiritu na to. Amen po ba? But, naniniwala po ako, at itong talinghaga ng Panginoon na to sa atin, no po, no, kaya nga sinasabi ng salita ng Diyos, what you confess, you possess, kung ano yung sinasabi natin, yun ang nangyayari sa atin. Kaya nga po, kung hindi natin babantayan ang pag-atake ng kaaway sa mga buhay natin, i-enjoy lang natin. Kasi ang plano ng kaaway, guluhin ang buhay natin. Ang plano ng kaaway, dayain tayo at maibalik muli doon sa dati. Papayag po ba tayo? Nalaman mo na kung sino ka sa harapan ni Kristo nung makilala mo siya. Nalaman mo na ngayon yung layunin at yung identity mo sa Panginoon. Ngayon, pasisira ka uli. Pananakaw mo uli sa kaaway yon. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Sabihin natin, hindi na. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kaya nga po, alam niyo po yan, kapag po, di ba, kapag po tayo, andun yung guilty feelings. Ang akala natin, yung hindi na natin, parang ang layo na ni Lord sa atin. Why? Because nga po doon sa guilt, doon sa kasalanan, kaya yun yung po yung nagpapalayo. Kaya nga, yun yung nagpaparumi. Amen? Alin po, yung mga binibigkas natin, yung mga ina-act natin. Nandyan po, at hindi natin alam yung mga words na yan. Amen? Sakit po yan. Amen? Sakit sa spiritual. Amen? Nandiyan kaya, ito po yung suggestion ko, kailangan balo yung makanano yung mamataking kaaway. Kailangan ready ka po, tangatakyan ako. Po pwedeng pasemplang-semplang ka rin, Ariana ka balat. Ma'am, pasensya na po, baka hindi mo naintindihan. Yung Ariana ka balat, ma'am, balo may ta. Nakapubirwan ng kaaway. Gagawa siya ng paraan para yung buhay mo na yan ay mawasak. Nandyan po ba tayo? Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Amen? Kaya nga po, ang sabi ni Jesus, dito po sa hinahalian, sa Mark chapter 6, yung hinalian ng masamang espiritu, hinawakan ni Jesus. Amen? Hayaan po tayong i-touch tayo ng Panginoon. At kapag hindi po tayo ng Panginoon, doon na po tayo Lord, sinusurrender ko po, Panginoon, yung buhay ko sa iyo. Pag sinabi mo sinusurrender, di ba yung isang magnanakaw, pag sinabi mo, di ba, pag tinutong may surrender, ibig
susuko mo na lahat. Pag tinaas mo yung surrender na po, isuko mo na sa Panginoon. At pagkababa mo, uy, tahan na naman, magsimula na ka na naman. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Nakukuha po ba yung mensahe? Amen? So makikita po natin, hayaan tayong hipuin tayo ng Panginoon. Hindi lang po dito sa church, hindi lang po kapag nakaposisyon po tayo. No! Ang paghipo ng Panginoon sa atin, araw-araw. Kahit ano yung ginagawa mo. Amen? Nandyan po ba tayo? Amen? Kaya nga, di ba, minsan nagpe-pray tayo, I declare, di ba? Yung mindset, yung kaisipan ni Kristo ay nasa iyo. Nandyan po ba tayo? Number 2, touch and confession. Number 2, yung saliva. No po? Sa Mark 31 to 34, meron po kasing ginawang act dito ang Panginoon. No po? Ang sabi po dito, basahin ko po siya, no po? Hindi na kaya mo po basta laway ito, no po? So tingnan niyo kung anong ginawa. Meron po kasing ginawa dito ang Panginoon. Sa Mark 7, 31 to 37. 31 to 34. Pagbalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Matapos tahakin ang lupain ng Decapolis, dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal. Ito na naman, bingi at utal. At ipinamanhik nila sa ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Ano po yung nire-request? Ano po yung sakit nito? Utal-utal at may naya balugbog. Lahat mo yung mga dinadala kay Lord at ilang problema. Kanina, hinahalian ng masamang espiritu. Tapos may lagnat. Ito naman, utal-utal. Yung pala, kahit pala utal-utal ka, pwede kang pagalingin ni Lord. Amen? Kahit pala bingi ka, amen? Pwede kang pagalingin ni Lord. Amen? Ang sabi dito, sinabi ng mga tao na ipatong lang yung kamay na naman ni Jesus sa kanya upang gumaling. Amen? Nandyan po ba tayo? Tapos ang sabi dito, no po, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan. Ang ginawa ni Jesus dito sa tao na to, linaot niya pa, pinalayo ni Jesus. No po, inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at sinuot sa kanyang mga daliri sa tenga. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Amen. Nakukuha niyo po? Sa pamamagitan po, no po, yung saliva ni Jesus, parang inuwa niya tapos pinahid po sa kanya. Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Amen? Mamaya po, i-explain ko yan. Opo. Opo, mamaya po, i-explain natin yung tatlo na yan. Pangatlo. Amen. Ito po muna yung 3 medical kits. Amen. Na na-cure ni Jesus. Yung pangatlo, word. No po. So, ibig po sabihin nito, epata, be opened. Sa verse 34 to 35. Ang sabi dito, tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga. Wow, thank you Lord. Ang sabi dito, nagbuntong hininga at sinabi sa tao, epata. Ibig sabihin, mabuksan, be open. At nakarinig na ito na nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Glory to God. Nandyan po ba tayo? Ang sabi dito, sinabi ni Lord, be open. At ang sabi dito, nakarinig daw po ang bingi. Now, ang sabi dito, what does this healing miracle of Jesus teach us? Ano ang itinuturo nitong 3 medical kits na to? That Jesus cure the disease or the sickness. What this healing miracle of Jesus teach us? Ano ang itinuturo sa atin ng pagpapagaling na to ni Jesus? In John chapter 1, verse 1, when the Word became flesh and dwelt among us, He not only sanctified humanity,
but He also used every element available to us, to human beings, to assist our sanctification. Amen? Amen po ba? The three medical kit of Jesus, human touch, ibig sabihin, literal po siyang hinawakan. Amen po ba? Human touch and confession has been proved that whatever we confess or declare, it will give life or death. Nandyan po ba tayo? So, ito po yung explanation about the human, the touch and confession. Nandyan po ba tayo? That every time that we speak, amen, negative to positive, ito po ay nagbibigay ng kamatayan at buhay. Ang sabi po, when you read the good news, amen, when you meditate the good news, it brings life, not death. Amen. When you confess, when you declare the word of God, ang mabuting balita, ang sabi dito, ito po ay nagbibigay buhay. Sino po ngayon yung nakapagbigay ng buhay? Yung pong mga tumanggap. Yung pong nakaranas ng kaligtasan. Sino po yung nakaranas ng kaligtasan na yun? Amen? Yung pong nakaranas ng kaligtasan, yung pong sinasabi na 2 Corinthians 5:17 na nagbagong buhay. Nagbago ang kasisipan. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Kailangan po di po ba? Every now and then, no po, kailangan po talaga, no po, marami pa po. Kailangan natin i-meditate ang salita ng Diyos. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Saliva is medicinal of virtue, a symbol of spiritual power. Amen. Nagmanifest po ba doon sa bingi? Yes. Parang nakikita ko, gagawin ni Tita Son ito. And words, ang salita, have power to make or break, to heal or to hurt. Yung mga salita na inilalabas natin, kapatid, nagbibigay yan ng kagalingan o pananakit. Now, ang tanong, ano yung inilalabas natin? Nandyan po ba tayo? Nandyan po ba tayo? Kasi kung alam natin ang salita ng Diyos, kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, hindi tayo magbibigay, diba, ng pananakit na mas, kaya nga sabi ng salita, every time na meron kang narinig, mas masanting pang manahimik ka. Kasi kapag nagsalita, kapag nag-start ka na, yan ang gagamitin ng kaaway. Lahat ng sasabihin mong negatibo, ibabalik niya sa yan. At etong matindi. No po, ikaw lang, sabi ko, ikaw lang gumawa. Di ba? Naalala ko noon yung nanay ko eh. Isa lang yung gumawa, lahat kami may kurot. Di ba? Isa lang yung may kasalanan, lahat apektado, walang kakain. Alam niyo yon? Parang ganito siya. Ikaw lang yung gumawa ng kasalanan, pero lahat apektado. Anong kinalaman ng anak natin? Anong kinalaman ng asawa natin dun sa ginawa natin? Pero lahat. Kaya nga po, alam niyo po, kung babaybayan niyo po ang salita, bakit po nire-remind ito ni Jesus sa atin? Kasi sinasabi po ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Kaya nga the words, ang sabi dito, the words have power to make or break, to heal or to hurt that person. Amen po ba? Kaya nga isa sa mga natutuhan din namin kay Pastor Nobo, no po, yung silent, quiet. Kapag yung argument namin lumalayo na, isa lang sasabihin ni Pastor Nobo, quiet, silent, forget it. Kasi alam niya, anong mangyayari. Oh, tip ni Pastor Nobo yun, ha? Tip ni Pastor Nobo, quiet, silent, forget it. Pag naman tumataas yung boses namin, lower. Lower your voice. Nakukuha po ba natin? And biblical yun eh. Sabi ng salita ng Panginoon, di ba, sa Song of Solomon yata, o sa Proverbs, sabi niya doon, mas mainam pakinggan yung may mahinahon na pagsasalita. Kasi hindi mo alam, tinutuwid ka na pala. Di ba? Hindi mo mararamdaman yung pagre-rebuke.
Nandyan po ba tayo? Amen. So sabihin mo sa katabi mo, lahat po mga manonood namin, sabihin natin, careful, careful. Amen. Bantayan po natin ang kaaway. Amen. Nagdo-double time siya. Amen. Huwag natin papasukin ang kaaway. Kasi ako ngayon pinag-aaralan ko yung mga mga bad spirit. Yung mga signs. Isang araw ituturo ko yan. Nandyan siya sa palipaligid. Lalo na kapag alam niya talagang naglilingkod ka sa Panginoon, magdo-double time yan. Ngayon, kung hindi ka magiging aware, mahahatak ka niya. Nandyan po ba? Pwede tayong gagamitin ng kaaway yung mga palig. Kasi alam niya, naglilingkod ka kay Lord. Ngayon, nasa sa atin po, kung lalabanan natin. O, bigla kayong menahimik. Nandyan po. Nakukuha po ba yung mensahe? Eto na. Sabi dito, what does His healing miracle of Jesus teach us? Ito yung sinabi ko kanina. Now, how can we enjoy the medicine kit of Jesus? Are you ready? Sino po dito yung ready na? Para ma-enjoy. Para ma-cure yung sakit. Are you ready, church? Romans chapter 2, 4-10. Okay. Ang sabi dito, doon po sa, dalawa po kasi yan, gawin natin doon sa B. Hindi mo, ang sabi dito, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti. And sometimes ganun tayo. Kapag meron tayong pinagdadaan, Lord, bakit? Ayan na. Naglilingkod naman ako sa'yo. Kumakanta naman ako sa'yo. Nagda-dance naman ako sa'yo. Nagtuturo ako, Lord, bakit? And sometimes we do that. Lalo na kapag yung will natin, yung nasunod. Tapos, at the end of the day, nasaktan ka. Ito yung mga katagang ito na minsan sinasabi, Lord, bakit? Nandyan po ba tayo? May nahimik na ko na naman. Ang sabi dito, o hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti. Mapagpigil at magpapahumanhin. Hindi mo ba alam na binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi? Baluyo, kaya ipadarating ni Lord. Kaya hindi pa bumabalik si Lord. Binibigyan pa tayo ng chance para magsisi. Sabi nung kaibigan ko nasa Amerika, alam mo ba, sabi niya, bakit hindi pa ako kinukuha ni Lord? Kasi sabi niya, masamang damo ako. Bano na pa mo, ano? No? Alam mo bakit? Ito yung reason. Sabi dito, binibigyan kanya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo. Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinapabigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa pagpapahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol. Sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang gawa. Ngayon, okay yan. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin dito, walking in righteousness. Datapwat, dito naman po yung unrighteousness. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilikha ng pagkabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Binanggit po dito yung pagkakabahabahagi, ibig sabihin yon, division.
Nandyan po ba? Kinamumuhian ng Panginoon yan. Ang sabi dito, paghihirap at kapigatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng, halimbawa po yung sasabi ang salita po ng Panginoon. Una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan, at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti. Gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo, gayon din ang mga Griego. So, eto po, yung sikreto, isa sa mga medicine kit ni Jesus para may enjoy natin ang buhay. Amen po ba? Sinasabi po dito na kailangan tayong lumakad, alin po, ng matuwid. Amen? At ang sabi dito, ipinalawanag din doon kung paano, ano ang ipapataw doon sa mga gumagawa ng hindi mabuti. Yung lumalakad, righteous, at yung hindi lumalakad, ang tawag doon, unrighteous. Amen po ba? Nandyan po ba tayo? Ano pa? John chapter 1. Sa John chapter 1 po, isa din sa mga kailangan nating ma-enjoy at ma-apply sa buhay natin, ang dugo ng ating Panginoon. Nandyan po ba tayo? Conclusion. True repentance and faith in Jesus' message was simple but life-changing. Repent, believe the good news. Amen. Yun ang sinasabi ng Mark chapter 1:15. Para mai-enjoy mo. Amen. Yung kit para ma-cure anuman yung mga sickness and disease. Amen. Sa ating spiritual, wala nang iba. We need to repent. At yung faith natin kay Jesus. Amen. Ano pa ang sinasabi dito? Yung totoong pagbabago. Amen. Amen po ba? Pag sinabing totoong pagbabago, nabago ka talaga. Amen? Amen po ba? Ang totoong nabago po, ang totoong nakatanggap ng kaligtasan, yun talagang may nabago ang buhay. Na yung buhay niya talaga, ang nakikita talaga si Kristo. Bitbit natin, di ba bitbit natin yung pangalan ni Lord? Christian ka nga eh. Amen? Tanggalin mo yung IAN. Matatagan. Ang matitira, Christ. Ano sabi dito? Kailangan tayong magsisi, maniwala sa pamamagitan ng magandang balita. Ano yung magandang balita? Amen? Ang salita ng Diyos. Amen? Magandang balita, no, na pinroklamar po ng ating Panginoon. Nandyan po ba tayo? Sige po, lahat tayo ay tumayo. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. We bless your name, O God. We worship your name, O God. We bless your name, Jesus. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Ama. Salamat, O Diyos. Thank you, Lord, for your presence. Thank you, Lord. Holy Spirit, we thank you, Lord, for this day, O God. Hallelujah. Glorify thy name, O God. Glorify thy name, O Jesus. Rabababakanda, rabashanda, rabasika, tarabab. Glorify thy name, O God. Sambahin ang ngalan mo. Thank you, Jesus, for your word, O God. Ama, sa pangalan ni Jesus, kami nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na to. We thank you, Lord, for your word, O God. Salamat sa iyong mga salita. Lord Jesus, salamat sa mabuting balita, Panginoon, Lord. Sa pamamagitan, Lord, ng iyong salita, Lord, patuloy kaming inihil, Panginoon. The medicine kit, Panginoon, is the word of God. It's Jesus Himself, O God. Salamat po, Panginoon, sa oras na to, Lord, sa aming salita na aming narinig. Hindi lang basta namin narinig, Panginoon, kundi, Lord, ito'y magkaroon po, Panginoon, ng
pangungusap, Panginoon, especially sa lahat ng aming mga manonood sa oras na to. May pangungusap sa aming mga puso na hindi lamang basta namin narinig, and after that, pag uwi namin, Panginoon, nakalimutan na namin. Lord Jesus, sa oras na to, Lord, we need to repent, Lord Jesus. We declare and decree right now, God, Lord, the repentance, Lord God, the spirit of repentance, Lord, ay ina-acknowledge po namin sa aming mga buhay. At sa oras na to, Ama, patuloy po namin, Lord, dinideclare, O God, Lord, wala nang puwang ang kaaway sa mga buhay natin. There is power in your word. There is power in the name of Jesus, Lord. At sa oras na to, sa bawat anggulo, sa bawat buhay ng iyong mga anak, sa oras na to, kinakansela po namin, sinisira namin, Lord, any deception of Satan, any deception of the enemy, Lord, right now, God. Patuloy po namin winawasak sa pangalan ni Jesus. Lord, right now, God, I declare right now, Lord Jesus, the freedom of God. The anointing of your word, the anointing of the Holy Spirit, Lord, mag-move, Lord God, sa buhay ng bawat pamilya, Panginoon, na sumusunod sa iyo. Father, we thank you, Lord. At sa oras na to, Lord, ina-apply po namin ng dugo ng aming Panginoong Jesus, Lord. Sa lahat po ng pamilya, Lord, sa lahat po, Panginoon, saan man sulok ng Pilipinas, saan man sulok ng Pampanga, saan man sulok ng mundo, Panginoon, saan man sulok ng Arayat, Lord, sa aming business, Lord, even, Panginoon, in our family, Lord Jesus, we apply the blood of Jesus, Lord. We apply the medical kit, oh God, ng aming Panginoon. The gospel, the good news, Lord Jesus. We apply right now, Lord. Sabihin natin, I receive. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, so God, we claim right now, God, we are righteous, Lord, in your sight, O God. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga kasalanan, Lord Jesus. And right now, God, alam namin, Panginoon, binayaran mo na ang aming mga kasalanan. And I declare and decree right now, God, sa oras na to, hindi bukas, hindi sa mga susunod na araw, Lord, tinatapos po namin ngayon, sa lahat ng aming mga onliner, tinatapos po namin ngayon, sa oras na to, any deception ng kaaway mula sa aming kaisipan down to our heart and even in our declaration. Sige, taas natin ang ating mga kamay ngayon. Even sa lahat po ng aming manonood, sabihin natin ngayon, Lord, tinatapos ko na sa pangalan ni Jesus lahat ng deception ng kaaway sa aking pamilya, sa aking trabaho, sa aking buhay, sa pangalan ni Jesus. Lord Jesus, ako ngayon ay totoong na-transform, na bago ang kaisipan mula sa aking isipan down to my heart and sa aking pagdideklara araw-araw. Lord Jesus, sige, just declare it. Binibless ko po ang aking family. Binibless ko po ang aking mga anak. Binibless ko po ang aking asawa. Binibless ko po ang aking ministry. Binibless ko po ang lahat ng mga may karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lord Jesus, katulad po yung deklarasyon po ni Martin Luther, the heavens are open to us. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Lord, we feel your presence right now, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon. Ibinabalik po namin ngayon ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat, ng may pagsamba sa patamis at pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. What gift of grace